Good morning Sunday. So ngayong araw ay araw ng linggo at marami akong gagawin ngayong araw kaya maaga akong nagising. So actually off day ko ngayong araw. So 2 days off tayo, Saturday and Sunday. Time check is 7:45 sa umaga dito sa Dubai at ang init ay nasa 36 degrees Celsius na. Marami palang nagtatanong kung bakit ganito ang partition ko or tinitirhan ko dito sa Dubai. So ito ay loft type partition. So ito lang yung afford ko base sa sinasahod ko buwan-buwan. Chine-check ko to lagi kasi nga ito ay nakakatulong para makalanghap ako ng medyo okay na hangin sa loob ng partition ko. Kasi nga kulob itong room na ito. Dito sa Dubai, music or musika na lang talaga yung makakasama mo sa loob ng maliit na kwarto. Kasi nga dito like more kung nag-iisa ka na andito sa Dubai or nakatira sa isang partition. So dapat hindi lang super tahimik yung loob ng kwarto. So dapat kang magpa-music para ma-avoid yung homesickness or ang pagiging malungkot. Pag summer dito sa Dubai, hindi ko alam pero tinutubuan ako ng maraming pimples sa mukha. At merong nakapag-advise sa akin na kahit sa loob ka ng bahay dito sa Dubai, ideal na gumamit ka ng sunscreen kahit nasa loob ka ng kwarto mo. Medyo may lilim pa sa balcony pero sobrang init na niyan. Yung hangin sobrang init na. So ang temperature is nasa 36 degrees Celsius alas 9 ng umaga. At dahil naglaba tayo kahapon so kailangan nating ipunin at tupiin. Dahil nga summer ngayon dito sa Middle East sa Dubai, sa sobrang init ng panahon, kung maglaba ka tapos magsampay ka, 1 oras, 2 oras, sobrang tuyo na yan. Pwede mo nang ipunin at tupiin. Pero ako kasi medyo napagod ako kahapon. So, ngayong umaga ko lang siya nakuha. At magkape na tayo. Actually mga kabayan, mga 4 months na ata or 3 months pa lang. No sugar na ako tapos less rice. Pero minsan kumakain ako ng matatamis kapag merong okasyon. Kasi nga sa pamilya namin ay meron kaming linya na diabetic. So medyo takot ako at mag-isa lang ako dito sa Dubai. So kailangan kong alagaan yung sarili ko at yung health ko. Kapag Sunday morning dito pala sa flat namin is medyo walang tao masyado kasi yung iba is tulog pa dahil yung karamihan ay late night na nauwi kagabi kasi nga panggabi yung trabaho. Sa loob pala ng maliit kong kwarto or partition, meron akong sariling heater at saka microwave para kung gusto mong madaliin yung makakain ka so on the go na siya. At para hindi ka na pupunta sa kusina kasi yung kusina namin dito is common so andun lahat, heater, microwave, lahat andoon yung mga rice cooker ng mga kasamahan ko. So minsan siksikan doon so para maging less hassle na so yun nagkaroon ako ng sarili kong heater at saka microwave. At mostly din pala sa mga like partition kagaya ng room ko, merong sari-sariling mga maliliit na refrigerator pero ako hindi ako naglagay kasi nga medyo maliit na talaga yung space
Pero nung una, nag-ask naman ako sa may-ari. So nagtanong ako kung pwede bang magkaroon ako ng maliit na refrigerator. At ang sabi niya, yes, pwede naman. At free yun ha, hindi siya magcha-charge ng additional charges or bayad sa electricity. At share ko lang din na marami nag-message sa akin from neighboring GCC country at sa Pilipinas mismo na gustong pumunta ng Dubai. Actually, ang legal options talaga, yung first options is dumaan tayo sa legal agency na nakatie up sa ating government. Tapos yung second is dumaan tayo as a tourist visa na pupunta tayo sa Dubai. Tapos kung makahanap ng trabaho, ayun, okay naman. Pero make it sure na magpa-register ka sa OWA or magpa-verify ka ng kontrata para from the tourist visa na dumating dito. So kung nagkaroon ka ng trabaho at may employee visa ka na or working visa, so legit ka na OFW.